Meron akong tanong sa inyo, ha. Ang tanong ko po ito na, nakakasira po ba si Mr. Longbam, no? Ito po siya, no? Sa Professional Basketball League dito sa Pilipinas. Kung hindi mo pa alam, ito po ngayon yung player na pinag-uusapan. Siya yung tumitira ng malayo pero ay, at least nakapasok siya sa pro. Ang dami daw inggit sa kanya. Pag-uusapan po natin yan. Pag-usapan din po natin si Kai Soto kasi meron pong merong nakakatawa at heartwarming na ginawa po ang kanilang team para po kay Kai Soto. At Kevin Kiambaos, kung hindi mo pa alam, ay lumaro na po sa Korea. Ngunit meron po kagad bad news. Naku, na-injured kagad. Pag-usapan po natin yan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Okay, bago mag-init ang mga ulo nyo, ito muna, pa-shoutout muna tayo sa Arena Plus. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pao Salud ng Paco Sports. Pasensya na kung hindi ako naka-update for a number of days. I had some family things to attend to. Bantay ako ng ospital eh. So yeah, my parents po, and napagdasal niyo po yung aking nanay at siya po ay nasa ospital. Sana makarecover kagad. We'll talk about it later, pero pag-usapan na po muna kagad natin. Ito po ang team ni teammate ni Kai Soto na dinedicate po ang laro. Ang kanila pong huling laro, no? Sila po ay Shibaya yung kalaban nila, naka-upset sila doon. So dinedicate po ang laro kay Kai Soto. As you know, Kai Soto is out of the season. Hindi na po siya makakalaro for 6 to 12 months. Depende po sa kanyang recovery because of ACL injury. So that's yan po yung trending na pinag-uusapan natin. So we don't know kung anong development. But this is a very heartwarming gesture for his team to dedicate that win for Kai Soto. Ayan po yan. So, courtesy of Alphas, yung photos na ito. Pero hindi lang po yan meron po tayong bad news, no? Kevin Kiambao, nakalaro na po sa Korea, ngunit sinalubong siya ng injury kung hindi ka naman niya minamalas. Debut niya yan sa Goyangso, tapos ang laro niya ay 6 minutes and 56 lang at siya po ay na-injured kagad. Siya po ay nagtala ng 6 points, 2 out of 5 sa 3-point and a rebound at yung koponan niya po ay natalo. Sana hindi seryoso ito dahil naku naman, no? Pagkatapos na Kai Soto, naghahanap tayo mapapag-usapan ng international player. Ito na sana yun eh. No? Mukhang balik tayo kay Mr. Longbam. Mr. Longbam ang ating pag-usapan. So, FYI po, papakita ko lang sa inyo si Mr. Longbam. Si Mr. Longbam po recently has been suspended po by the PSL. Kasi ba naman, kumbaga nasabihan siya ng commissioner na mag-seryoso, no? At mag-training ng maayos itong si Harms Hugh, aka Mr. Longbam. Kasi, well, I'll be honest with you seryoso, totohanan lang tayo and let me know if you agree with me or not on this one. Kumalat ito kasi nakakadalawang laro na yata. Kaso puros, honestly, ang dami po kasing tira niya na baldog. Parang bato lang. Before I answer kung nakakasira siya or hindi, no? Marami pong basketball players na gustong mag-pro na hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging pro. And honestly speaking, marami pong players, sa totoo lang, na mas magaling po kay Mr. Harms Hugh or Mr. Longbam. And totoo yan. Okay? Ngayon, aminado rin tayo na marami namang player na walang kasing katulad na charisma or following katulad po nito ni Mr. Longbam. So, ako, again, I have nothing against this move. No? It has its positive and it has this negative. So, sa mga fans, that's the negative kasi ba naman, kukuha ka ng player, celebrity, should have been okay. Kung katulad siya Gerald Anderson, that's really shooting and maganda forma, maskulado, talagang mukhang nagtitraining. Yung Rents din, si Brusco brother, naglalaro, at least yun, sabi nila, marunong mag-shoot. Ito, si Mr. Longbam, ang laki na nandyan, wala pa sa kondisyon, baldog pa yung tira, and nakikriticize tuloy, napapag-usapan tuloy, tapos, hinamon pa yung commissioner ng one-on-one. Nasuspend tuloy. Ang tanong,
nakakasira ba siya? Kasalanan niya ba yan? Unang-una sa lahat, I would like to say this. I've seen him personally, and I think he has the confidence. Malamang meron siyang impluensya, kaya siya nakapasok yan. Meron siyang charisma. But I don't think he was put in there by his team. And wala akong kontra dyan but I think kung ako yung manager, I'm not gonna get this guy to win because come on. I mean, no disrespect. I'm getting this guy because I want to get attention. And I am successful. If I want to get attention, this guy, pinag-uusapan, siya pa nga, mas maraming highlight ngayon. Highlight nga yung mga baldog na tira niya. Now, is it ruining the game? Well, it's ruining the team. If you ask me about the game, it's two-bladed sword, no? Sa boxing kasi, where I'm from, yung mga YouTuber, nagbo-boxing na rin. And when we saw YouTuber na hindi nagte-training, tapos nakita namin yung quality ng laro nila ang pangit, nabibisit din kami. You know, we treat it as entertainment. Because after all, sports is entertainment. So I've just learned to lessen my expectation. But that's the risk of the team. And the league who allowed that. But the league who allowed that, pinag-uusapan siya dahil kay Mr. Longbam. I know it's not a good reason, but these days talaga, yung mga ganyang mga publicity, ang pinag-uusapan ng mga tao, tanggapin na natin. Hindi matanggap na mga, ikaw sir, alam kong magaling kang basketball player, pero hindi ka sikat, hindi ka makapasok. Sa lahat naman, kahit anong industriya ngayon sa sports, yung mga content creators ang angat na angat kasi sila yung nakakakuha ng pansin. Once they get the attention, then, you know, it's money. It's viewership. Kay Mr. Longbam nga lang, expect niya talaga na ibabash siya ng mga tao. Mukha namang sanay siya dyan at kaya niya naman tanggapin yan. It's not his fault na nakuha siya. Kung nag-apply man siya, talagang ganun. Kasi gusto niyang makapasok Kung kinuha siya, problema na ng team niya yun. Kung patirahin siya, patirahin sa labas at di siya makashoot. I mean, but come, take a look. So, nakakasira ba siya? Hindi. I don't think so. We've seen a lot of this. Yung mga gadong, anong ang tawag doon? Sa pag may kaibigan, kamag-anak, kapatid, anak, LeBron James, nakakapasok. I don't sabihin nyo. Magkaiba naman yun, sir. It's about the same. Nagkataon lang na walang pormada at kung bumato to ng bola si Mr. Longbam, talaga namang kakaiba. Kaya nga siya sumikat dahil awkward yung bato niya. But ang kapasok naman po minsan-minsan. But I don't think nakakasira siya. It gives attention, but you gotta remember, it's ruining probably the team if they're not winning. Kasi sayang yung mga shots. It's making it a little bit of, aminado naman tayo, parang ano ba to, exhibition, celebrity game, circus game? Yun ang trade-off talaga. So yun lang ang dapat. But saludo ako kay Mr. Longbam. Nakapaglaro siya, pangarap niya. Kung ako, pangarap ko yun. Kung hindi ako gano'n kagaling, papasukin ako, ba't hindi? Payagan ako. Yun lang, wag lang siya basta sa commissioner. Siguro i-trash talk niya na lahat. That's why he's there, to get the attention. Wag lang siguro yung mga management. Ano sa tingin nyo, guys? Sino sa tingin nyo yung mga YouTuber na pwedeng mag-basketball? Comment nyo nga. Anyway, guys, before I end, sa bandang dulo, I just want to say thank you, guys. Pagpasensya na, I'll try to reassess my schedule. Actually, I'm going back to the hospital. Medyo na-operahin nanay ko. Sobrang laki lang ng gastos. Kaya hagilan muna ako ng pera. But if you want to help me, that's my GCash QR code. If you want to go ahead and send me something, that'll be appreciated. Kasi nakakayaman, but talagang sobrang laki. But I'll see you again next time, guys. And pag-pray niyo lang po na maging makauwi na yung mother ko. Salamat po.